alam mo, kung maniwala kayo dyan sa mga, huwag mo sa newspaper, pati yung, maraming dyan, virulent ang lalo na yung istasyon na talo yung EBS, Inquirer, natalo yung kandidato nila. They become really vicious and virulent. Ganun niya, babasa mo, kita mo, talagang tinutwist nila. Yung slant na slant, sinasadya na they do not complete the sentence and they just zero in on the adjective or kung ano ang however you describe the situation. Ganon niya. Those are the persons na wala na silang nakita sa bundong ito na maayos. And that would also give you itong mga mayaman ng mga elite. Galit sila pag talo yung kandidato nila. And just like the other administration. So hindi ko naman nila pinapakinggan, hindi ko naman binabasa, except of course yung factual news kung ano nangyari itong araw na ito. Pero yung mga opinion writer, there are a lot of us talaga, us in us. So, okay lang sa akin yan because I've been, si Inday Santiago, I've been mayor of Davao for 23 years. Kinakain ko yung mga atake na atake. Tingnan mo ang Inquirer. Ang sinasabi ko, sila ang may sabi na pinapatay ko raw ang mga mahirap. Alam mo ang Inquirer kahapon, talagang bullshit ang putang ina niya. Basura talaga yan. Basta yung eleksyon na kaya, the poor will be killed. Tignan akong mag-islant. Ayaw ko ba, but someday, hindi ko tinatakot, but someday yung karma nila dadating. Talagang mga walang hiya ang mga putang inang journalista na. Sabihin ko sa iyo, talagang walang hiya, pati yung ABS-CBN. Because if I have the money, putang ina ninyo, nandyan na ako sa gobyerno ngayon and you can request any son of a bitch there sa Central Bank, tell them to get a statement. Bakit ako magbigay sa kalaban ko? If there is really 200 million sa account ko, I will resign tomorrow. Yan ang hamon ko sa lahat. And if my children would get involved in corruption, I will gladly step down. Yan ang totoo mga Inquirer, mga bullshit kayo, pati yung ABS-CBN. Basura yung inano ninyo. Dapat may magsabi sa inyo ngayong putang inan ninyo, sinubrahan ninyo ang kagalokohan ninyo. Dapat talaga yun. Somebody should say, putang inan ninyo. Baka takot magsabi, patakihin mo na natakain. Araw-araw, pag makita kitang may-ari, sabihin kita, mukain kita, putang ina mo, bastos ka. Huh? Me? If you ask me that I'm very happy to be president, shit, I'm not. Nagsisi ako. Kasi may mga press pala na putang ina na walang alam kung hindi kasi nang mali. Ano ako? I do not need this at the time of my life. I'm 72. Marami pa ko speculation siya na may sakit ako na bakit ang lolo mo hindi namatay? Gago talaga itong mga putang. Oy. Kayong mga Preto, kayong mga Lopez, did your grandfather live forever? Lul pala kayo. Magpagbuti ang magbabuyan na tayo dito. Hindi magbabuyan tayo araw-araw. Bakit ba? Yung bang mga lolo ninyo hindi namatay? Ang lamang lang ninyo kasi mayaman kayo. At least they died. Wala man din. At the end of the day, we will be all carcass. Huwag ninyo akong... 211 billion? Million? Huwag na yung billion, million. Mag-resign ako. Totoo lang. Kalungkatin na ninyo lahat. The life of a
of a quarter of government is always open to. Ako, prangkahan ko kayo. Mga bastos rin kayo. Totoo lang. Yung ginagawa ninyo, kabastos. Eh, di ako, kuha ko ng programa araw-araw dito sa PTV4. Bastosin ko rin kayo. Ganun na lang. Pag sinabi mo, editorial mo, putang ina, sabihin ko, putang ina mo rin. Para tabla-tabla tayo. Tingnan natin. Mga mining, so, you know, I won without money.